We'll be talking about the essentials of life. Ano ba ang mga essentials sa buhay? Ano ba yung mga halaga talaga? O baka naman nagkakamali lang tayo, akala natin, kailangan may maganda kang bank account, meron kang magandang sasakyan. What are the things that we should say essential? It's just like what happened March 15, 2020, birthday ni Moreng, that was 6 years ago. Okay? Sinerebate yung birthday niya, but the whole world declared COVID pandemic. Tama? Essential na dapat may mask ka. Essential na social distancing and everything. Tama? Now, ano ang essential sa atin? James chapter 4, verse 14, up to verse number 17 on your King James Bible. Ready now. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that a little time, then vanisheth away. Then for that you ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Why? Therefore, to know, sabi na verse 17, therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is a sin. Tingnan mo ha, pag alam mong tama, hindi mo ginagawa, kasalanan. Ang tawag dyan, the sin of omission. Yung alam mong mali, ginawa mo, the sin of commission. Are you with me? Alam mong mali, ginawa mo, commission yan. Alam mong tama, hindi mo ginawa, inumit mo. So dapat, dun tayo. Bakit? You don't know when your life would be taken. Father, we thank you. Salamat sa iyo. Tulungan mo po na makita namin sa gitna ng naglalagablab na away o digmaan na aming nakikita between Pakistan and Kazakhstan, Afghanistan, between Israel, US and Iran, and Russia and Ukraine, and yung pambubuli sa amin dito ng mga Chinese militia. Wala kaming pwedeng puntahan at wala kaming pwedeng ipaghambog kung di yung biyaya na meron kami mula sa. At tulungan mo po na makita ng mga taong nakapaligid sa amin kung bakit kami payapa at hindi kami alagaga, kung bakit hindi kami natataranta, kung bakit hindi kami worried, kasi may Diyos kami. Salamat po sa pagkakataong ito. Patuloy mo ingatan si Pastor Fajardo, Sister Christy, Pastor Benny, Ma'am Pepat, Dr. Army de Salva. Salamat po sa mga churches na nagse-celebrate ng pananambahan ngayon. Ganon din po ang 50th anniversary ng Lighthouse sa ilalim po ng pamumuno ni Pastor Ruben Belmonte. Thank you very Ruben Abante. Thank you po, Lord. In Christ name we pray. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Kaninang umaga ako po'y galing sa apo ng ating simbahan. You see, sa isa sa mga misyon natin, kasama ko si Cardinal Victor Claridad, at nung makita niya yung simbahan, okay, pababa, tapos maliit na bahay lang, wala pang 15 ang tao doon. Okay? Then I preach. The way I preach to you is the way I preach to them. Bakit? Tao sila ng Diyos. Okay? At nung umalis na kami, may binigay lang na ganito, sabi niya, Pastor, pasensya ka na. So, no, I did not come here for anything. I came here to be a blessing sa inyo. And I'm so thankful. Nahiya nga ho kami kasi umaga eh. Sabi ko, hindi. Kasi pag ginawa mong hapon, may Lord's Supper kami. Hindi uubra. Kanya umaga talaga. Then from there, tumakas kami. Sabi ko, dumaan ka sa World Trade Center. Sapagkat dyan ginagawa ngayon yung 50th anniversary ng Lighthouse na pinamumunuan. Dati ni Pastor Ben Abante Sr. at ngayon ay ni Pastor Ben Abante. So pumunta kami. Sabi ko sa kanya, dadaan ako, meron lang kaming pero aalis ako ng mga between 3 to 4 kasi may service kami. Sige na, dumaan ako, nagpakita kami, pinag-pray ko sila and everything. Why? Because that's the way we should do it. Okay? We're one brothers in the Lord and one message that we are giving. Okay? Essential yun eh. Okay? Pag tinanong mo ang biologist, okay? Ano ang mga essential sa buhay? Ano yung mga kailangan? Alam mo, sasabihin niya, kailangan meron kang air. Kailangan meron kang food. Meron kang water. Meron kang light. Tama? Tanong, pag nagtagal ang gera sa Middle East, do you still have food? We will have air, tama? But do you have water? Do you have light? Pag tinanong mo naman ng pharmacist, okay? Ano ang mga essential sa buhay? Sasabihin sa iyo, vitamins, long list, minerals, nutrients that the body needs to function.
Kailangan mo yan. Pag tinanong mo naman ng mga survivalist, katulad nung nagtatama ng gera dyan, ano essential sa buhay? Alam mo sasabihin nila? Protection, supply, secure shelter. Okay? At higit sa lahat, bala. You see? Kanina habang papunta rito, pinanonood ko yung Israeli jet fighter pilot. Nako, pambihira. Ang galing mag-maneuver. Tak, tumatak siya. Sabi ko, parang mga kamote rider lang ng EDSA yan, yung mga nakamotor. You see? Kagabi, habang kami pauwi na, galing kami sa pagtitipon at merong naglibre, sabi ko, si Bron sumakay sa akin, nasa likod. Tapos, si JB sumakay sa unahan. So, mabagal ang takbo namin dyan sa EDSA. Then, may mga bata na nagbabike, nagkakarera, gumigit na. Di binusinaan ko, di ganyan. Mami, ang konti, sumemplang yung isa. Pag semplang, tatama sa akin. Sabi ko, kamote, alam ko na to. Kahit hindi ako bumangga, ako mananagot. Okay? Iniwas ko, hindi bumangga sa akin. Pero sumemplang siya kasi naputol yung tinidor ng bisikleta. Pagdating doon, di tinabi ko, bumaba ako. Sabi ng mga barangay, mamiras ko. Sumemplang yan. Di ba sumemplang? Opo, si pastor pala to eh. Sumemplang. Kitang-kita po namin. Sabi ko, bumaba ako kasi gusto kong tignan kung okay yung bata. Sabi ko to sa bata, okay ka lang. Opo, pasensya na po kayo sa akin, pastor. Kilala pala ako. Nagbabike po kami. Sabi ko, okay, sa gitna. Dumating sa araw, ko, walang bumangga sa kanya, sumemplang. Anong nangyari? Sumemplang po, sumemplang. Tapos, yan, sabi ko, okay ka lang. Wala nabali sa'yo. Wala po. Yung bisikleta lang po. Muntik na akong bumunot para bilan siya ng bagong bisikleta. Iniisip ko, baka lalong gumitna. Sabi ko, sige na, umuwi na lang kayo, ha? Umalis na kami. Pagdating ko rito, sabi ko, Edgar, pumunta ka nga ulit doon sa may tapat. Bakit? Tignan mo kung may nangyayari, kung may usap, ganito, ganyan, ganyan. Kasi baka mamaya, you see, wala na pong tao. Wala na po ako inabutan. Tapos na, wala na po. Okay. Kasi, ito yan. Kahit na wala kang kasalanan. Naalala niyo yung sa EDSA, may tumalon sa substation ng MRT, tama? Nalaglag, tama? Tapos ngayon yung nagdadrive ng kotse, bumagsak sa kanya. Siya pa yung, kasi sa batas yan. Okay? Batas yan. Pero pag napatunayan naman, palalabasin ka. Okay? Nakita nyo rin yung nangyari. Doon sa tinatawag na bus driver na hino-hold up. Tapos yung hino-hold up niya, nasaksak niya. Siya pa ngayon ang kinasuhan. Bakit? Maraming mali sa batas. Okay? Kanya, it should be amended and everything para mapakita kasi minsan wala na sa hulog. Pero dapat pag nagdadrive kayo, kahit kayo pa ang binangga ng motorsiklo, may pananagutan kayo kahit wala kayong mali. Alam niyo kung bakit? Wala silang proteksyon kundi damit. Ikaw may seatbelt, ikaw mayroong ano. Okay? That's the law. Ba't ho ganun? Wala akong panahon para ipaliwanag sa'yo. Hindi ko rin maintindihan. Kanya isa lang ibig sabihin, mag-ingat. Mag-pray. So habang ako'y pauwi na, sana sabi ko, Lord, ito namang kotse nito, lagi kong pinagpipray. Umaalis kami. Wala akong aksidente. Siguro naman laging nakasama dito. Isa lang ang nakita kong parang malas. Baka si Jabez. Sabi ko, dapat hindi siya uupo sa harapan, sa likod. Dapat hindi rin ako ang driver, iba. Okay? Kaya sabi ko, Lord, si Jab ba? Si Bron ba ang malas? Ako ba o si Jabez? Huy, walang malas ha. Okay? Tinitingnan ko lang, sabi ko, Lord, mali ba yung daan ko? Dapat doon ba ako dumaan sa kabila? Kasi normally, Apelo Cruz ako, tapos iikot ako. Tapos dito ako dumaan sa EDSA. Why? Okay? Ano yung mga essentials na kailangan ko? Ang tanong ko sa iyo, have you ever asked God, what are the essentials of life?
If you will ask God, the essentials will go, a life go deeper than survival. Hindi ka dapat nabubuhay lang. Hindi ka dapat kumakain lang. Hindi ka dapat nagtatrabaho lang. Hindi ka dapat nagsusurvive lang. There are truth, there are grace, at dapat naka-align tayo sa Kanya. Lord, pagpapalain mo ba tong attitude ko? Ito bang isasagot ko sa tao? Tama. Kasi ang tao, they can have oxygen in their lungs. They can have food on their table. Meron silang security sa kanila. Pero pag wala ang Diyos, we're empty. Paano mo mapapaliwanag yung mga mayayaman na nakikita mo? Tama? Na ngayon ay hinahabol ng mga kaso. Magaganda mga damit, magaganda mga bag, maganda mga bahay. Pero may kaso. Why? Wala ang Diyos. Real life is not just being sustained by what we consume, but by who we are connected to. Kanino ka nakakonect? You see? Hindi ito yung basta may makain, may magandang bahay, may kinikita. No, it's not about that. Okay? Ang legacy na meron tayo is not what we build in the world, but what we build in our home. Ano makikita ng anak sa atin? You see? Ano makikita? Are we spiritually aligned? Baka mamaya we're busy, tumutulong ka, nag-a-usher ka, kumakanta ka, nagtuturo ka sa Sunday school, involved ka. But my question is this, are you spiritually dry? You see? Ano sabi ng Revelation chapter 2 verse 4 and 5? Sabi rito ng Panginoon, ha, meron akong laban sa iyo. Okay? Meron akong laban sa iyo. I have somewhat against you. Why? Iniwan mo yung first love mo. Ano yan? Panginoon, huwag yung nagsaserve ka lang. Huwag yung kumakanta ka lang. Huwag yung naglilingkod ka lang na hindi ka na-connected sa Diyos. How is your prayer life? How is your devotion with God? How is your relationship? It's not just about, natapos ko itong basahin. Maraming nagbabasa ng Bible. Si Soriano nagbabasa ng Bible. Basa, kabisado nga! Sa Diyos ba siya? Ang diablo nga nasusulat. Ha? Ba't hindi mo gawing tinapay ang batong ito at ikaw ay kakain? Alam niya nga yung Psalm 91. Alam niya nga lahat ng mga talata. Tama? Pero ang tanong, does he fear God? Posibleng present ka sa church, nagsaserve ka, may ministry ka, umaten ka sa meeting, pero spiritually dry. Parang si Martha, kasama na Panginoon, nagselos pa kay Mary. Nagsaserve, diligent, masipag. But she was anxious, she was distracted, and Mary just simply sat at the Lord's feet and then enjoying His presence. Busyness in the Lord's service is not the same as closeness to God. Huwag mo ngayaang busy ka, pero hindi ka close sa Panginoon. You see? Huwag mong hayaan na may blessing ka, but you're empty. It is not what we consume. Ano sabi ng Matthew 4:4? At sinagot niya sila, nasusulat, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Lumalabas sa bibig ng Panginoon. We are not just physical people. It is not just about physical life. Life has a spiritual element. Ang buhay natin may emotional element, mayroong spiritual element, mayroong tinatawag na spiritual element at emotional factor na kailangan sa buhay natin. Saan ka pupunta pag hindi maayos yung relasyon sa family? You see? Saan ka pupunta kapag sa trabaho mo mayroong kayong problema? You see? It is not just air, water, and food. Kailangan natin ng emotional stability. Kailangan natin ng spiritual stability. Kailangan natin ng mental stability. Bakit? Kasi may masasabi yung tao sa iyo na hindi mo magugustuhan.
Merong asta sila na hindi mo maiintindihan at sasabi mo, parang kumuti ito ah. Without those things, you're not living. You're just existing. Pag wala kang emotional, spiritual, mental and physical na paglago, we're just living, we're just existing. You're not thriving, you're surviving. Ang paborito mo nga I'll survive. I will survive. Hindi dapat nagsusurvive. You see? So what it's going to take to live in this year 2026? Sabi nga kanina ni Jeff, nakaka2 buwan na tayo. 2 buwang nag-invest ka o sinayang mo. The money that you wasted, you can still earn it. Tama? But the time you did not use to glorify God, sayang yan. Sayang. You see? Hindi magiging maganda. The first thing we need to understand this year of 2026, regardless of what's going to happen, regardless kung matitigil na yung gera doon sa tinatawag na Iran, Israel at US na, regardless of whatever happens, by the way, you don't know what's going to happen. Kahit ako, bukas, nobody can predict what happened today. Bakit wala ng CD? Wala ng cassette tape? Wala ng Kodak? Okay? Wala ng jukebox? We're in a time of rapid change. Yung bagay na meron ka ngayon, hindi na uso yan 5 years from now. Regardless of what will happen in the next few months and years, we need the essentials of life. The first thing I need and the first thing you need, we need power to live on. Kailangan mo ng kapangyarihan para mabuhay. Paano ka babangon kung yung mismong nakatira sa inyo, hindi kayo magkasundo? Magkaaway yung magkapatid, magkaaway yung magnanay, yung magbiyanan, mag-asawa. You see? Ano ang power na meron ka? Ay, uminom po ako ng cobra. Tatamaan ang kidney mo dyan. Ano sabi ng Isaiah 40 verse 30 and 31? Pati ang mga kabataan ay manlalata at mapapagod. Ang mga kabataan ay lubos na mabubuwal. Are you with me? Some people were asking me, Pastor, look at my muscle. Yeah, you're young. Tell me when you're 60 kung ganyan ka. Okay lang na makita mo itong si Elijah, di ba? Lumaki balikat, may magandang muscle, tama? Ilang taon lang siya? Ilang taon ka? 18? 21? Oh. Okay yan kasi 21, ikaw Dan, ilang taon ka na? 18. 19, ikaw Wayne? 20? 13? Oh. Okay lang na maging maayos ka. Tanong ko sa iyo, when you reach 60, will you still be health conscious? Right? Nung kumakain kami nung Friday, dahil merong isang pastor na merong utang kay Pastor Benny, sabi niya, Boss, magbabayad na ako. Sabi ko sa kanya, alam mo, 2009 pa to eh. 2026 na. Pero nagpapasalamat ako, magbabayad ka. Hindi nagbayad kami. Sabi ni Pastor Benny, hindi niyo makita yung titulo? Wala po eh. Papunta ka dito sa condo ko. Hindi tayo mag-usap. Tinintay namin. Sabi niya, halika, sumama kayo. Bakit? Nag-iikot ako eh. Nag-walking kami. Okay, usap, walking, ganyan. Pagkatapos, tara, paring tayo sa bahay. Sabi ko doon sa kausap ko, Alex, wala nakakapasok dito sa condo. It is a gift ng church niya sa kanya at ilan lang ang mapasok dito.
isa ka sa mapalad. Di nag-usap, tinignan niya. Then, tara. So, nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng pera mo, sabi ni Pastor. Ang kailangan ko lang may character ka. Kasi paano ka magpipreach ng Word of God, tapos mayroon kang utang na hindi mo binabayaran? Ano ang power mo dyan? Yun ang habol ko. Tama, Joey? Tama po. Kailangan maayos ka. At naging responsable mo yung tao. Then pag-alis namin, sabi ko, hatid ko lang po ito sa 5-star. Sasakay na po siya. Okay? Pag-atid nag-text, Joey, may meeting ako ng 1 o'clock kay Secretary Sani Angara. Sumama ka. 12:09, alauna, uuwi ako, magbibihis ako. Sabi ko, salamat po. Di pagpunta namin doon, nakausap namin si Secretary. Tapos habang nag-uusap, sabi ko, Mr. Secretary, ang aming pong church school ay hindi kagaya ng Ateneo at ng Lasal. Ang church po ang nagpo-provide ng lahat. Wala po itong finances na ganito kami po. At hindi po pwede yung church, yung school, magkaroon ng titulo, labas. Sige, ayusin natin yan. Maraming salamat po. Kasi nilalabi namin na tinuturo na at ituturo na sa tinatawag na public school, yung sex education. Imagine grade 3, tuturuan mo magsuot ng condom. We're fighting that. And we won. Kami na hong bahala. Aayusin natin yan. Ko, thank you. Nung nandito na kami, habang kumain sila, sabi niya, kain tayo, kayo lang po, manonood lang ako sa inyo. May naglalakad na matanda doon sa, may stroke. Sabi niya, Joey, gusto mong tumandang kagaya niya? Bata pa po yan eh. Bata ba? Oo. Sabi ko, di ba, na-stroke na tayo. Kanya nga, dinefine ko na yung sarili ko. I don't want to live like that. That's why I choose what I should eat. I choose when I should eat. Bakit? Pag nagkasakit ka at tatay ka, sino ang magpo-provide? Halimbawa, nagkasakit ka, Bonnie. Bumigay ang health mo, Henry. Nagkaroon ka ng sakit, Jabez. Nagkasakit ka, Arman. Victor, Moreng, Rene, Radyo. Paano family mo? Right? Bumigay ang kalusugan mo, June. Lumala kalusugan mo, Jimwell. You see? Paano yung anak mo, Andrew? Pag nagkasakit ka? Will they still eat? Okay? Will they still survive or, I don't know. Even the youth shall fail. You see? Manlalata, mapapagod, babagsak. Verse number 31, ngunit ang mga nag-iintay sa Panginoon ay makakakuha ng bagong lakas. Sila'y lilipad na parang mga agila, sila'y tatakbo at di mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Ano lang ang kailangan? Matutong mag-intay, huwag pagunahan ng Diyos. Let's learn to wait. We need the power that no one can get away from us. There are a lot of things that will drain your life. Marami. Mapapagod ka. Manlalata ka. You see? Pag nakita mo na yung mga anak mo nag-aaway dahil sa pera, nag-aaway dati yan sa ulam, nag-aaway dati yan sa sapatos, nag-aaway yan sa tsinelas, tama? What would happen? Change will definitely rob you of energy. Ano man pagbabago? Okay? Kayo mga estudyante, pagdating mo na sa next level mo, kung ikaw ay grade 7, magiging grade 9 ka, kung ikaw ay level 9, magsi-senior high ka, kung ikaw ay senior high, magiging college student ka, tama? Magandang change yan. Pero may stress yan. Sabi ko doon sa missionary natin kay Pastor Donnie, sabi ko sa kanya, Pastor, matanong kita,
Kasi pinagpipray ko, kung iiwanan namin itong lugar na to, kukuha na lang kami ng ibang lugar. Sabi ko, pinapalis ka na ba rito? Hindi po. O hindi ka pala pinapalis eh. Sabi ko, pag lumipat ka, meron bang ganitong lugar na mauupahan, mamarerentahan mo? Meron po ako nakita, kanya lang, maliit po dito. O magkano? 12,000. Magkano upa mo rito? Wala po. O, ba't ka aalis? Pinapalis. Kasi po ito, no. Ayusin natin ang titulo, tignan natin, binigay ng tatay mo yan, nag-aaway-away doon yung magkakapatid na may-ari ng dating titulo na hindi binibigay sa kanila yung mother title, di maghintay tayo, may deed of sale. Meron po, tignan natin, tawagin natin si Attorney Acero, tignan natin kung ano pwede magawa. Sabi ko, paglilipat ka, di pagpunta mo sa isang lugar, sasabihin, ba't maingay kayo? Eh dito alam maingay tayo. Oh. Anong lugar dito sa Santa Maria, Bulacan ang may malaking parking space? Samantalang pagdating namin kanina sa Kamangyan, doon mo kami pinag-park sa school. O may parking na tayo. Kasi po, wag muna doon eh. 12,000 ang rentahan dito. Do you have 12,000 a month? Wala po. E di wag muna lumipat. Maganda yan. Oh. Lilipat kayo. Pero saan kayo lilipat? At ang Bulacan doon eh. Taga Bulacan kami, Baliwag. Di ba? Ang Bulacan, kilala to. Ha? Saan po? Sa korupsyon. Dito lahat nangyari yung mga DPWH. Pangalawa, ngayon nakilala pa sapagkat yung gobernador daw natin, okay? Ay parang hinarang yung tinatawag na isang prominenteng tao sa NLEX at hindi nagpapakita sapagkat binubog. Hindi ko alam kung tama, pero parang ayoko nang sabihin, taga Bulacan ako. Pero hindi, taga Bulacan tayo. Tama? Opo, doon lang tayo. Sabi ko, maganda, may pagbabago. Ang tanong ko, kaya mo? Sabi ko, tutulungan kita. You see? Si Pastor Pagarigan ngayon, umalis na sa dating nirerentahan. Ginagamit na natin yung second floor ng kanilang building. Okay? Ando doon si Preacher Dante na nagtumutulong sapagkat ipag-pray niyo si Pastor Pagarigan, may dementia na. Kasi ito sinasabi ko, teacher siya. Dahil teacher siya, tumigil, hindi na kumilos, sa bahay lang. Ngayon, magpapakanta. This world is not my home. Okay na. Mami ang konti. Let's all stand up. Let's sing this song. This world is not my home. Kakakanta lang. Ayun me? Misa tinanong ko, hi, kamusta? Sino po kayo? Luko-luko kasi pastor to. Ayun me? Pinakamagaling sa amin yun, board passer. Okay? Nagturo sa May Kawayan National High School. Pero natenga, ayun me? You keep yourself functioning. Sabi ko, alalayan natin to. Tignan natin. How can we go? Stress can rob you of your power. Sino rito walang stress? Okay? Lahat tayo, tama? Conflict can drain your life. Wala. Easy. Natuwa na lang ako kagabi, may nag-text. Hindi na po ako magpapatulpo. Sinugot ko, Amen! Sabi ko, salamat nakinig ka. I-screenshot ko na lang, padadala ko. Delay can drain you in your energy. But ang tagal, Lord. Pinag-pray ko to, di ba nag-fasting pa ako, tapos ang tagal-tagal. Naiinip ka na? Dahil hindi ka pa natatawag? Naiinip ka na, kaka next month. Paano next month? May gera. Ayun me? Delay. Ano pa? Frustration. Every day we are subject to frustration. Mapo-frustrate ka kasi hindi nangyayari yung inaasahan mo at walang tumutulong at mahihirapan ka. At pag nangyari yan, you will fade. And everyday work can drain you of your power in your life. Araw-araw, sa probinsya okay eh. Sa Metro Manila,
Pipila ka sa PITX, pipila ka sa UV Expert, magbabayad ka o kaya aangkas ka, tama? Kuya, natanggal. Dati, may work balance. Trabaho, bahay. Bahay, trabaho. Tama? Simula na magkaroon ng pandemic, yung trabaho nasa bahay na. Right? Maliban lang sa embalsador. Paano mo ngayon aayusin yung trabaho mo? Bisan pag tinatawagan ko si Chap, Dad, I'm sorry ha, I'm in a meeting. Alauna. Tatawagan ko si Jeff, hey, I've been calling you. I'm sorry that I'm in a meeting. 2:00. Hindi ba dati pagkatapos ng 9 to 8 or 8 to 5, tama? Wala na. Ngayon, wala na. Na-break na yung tinatawag na work ethics, yung work time. Mas mahaba na yung trabaho mo. And a recent study just came out showed that 1973, yung average worker nagtatrabaho ng 40.3 hours a week. Noong 2004, naging 50 hours per week. Ngayon, mga minamahal, we're working almost every single day. Longer. Kanya, you're tired. Saan mo kukunin yung energy? Saan mo kukunin yung stamina and the power to live on? Saan mo kukunin yan? Where do you get the energy just to keep going when you feel like giving up? You see? Ano kinakanta mo? Gusto mo nang bumitaw eh. Gusto mo nang mag-quit. Gusto mo nang sumuko. Gusto mo nang... So anong gagawin mo? Pag-side ka na. Pagpagod ka na. You will try fad. You will try therapy. You will try pills. You will try everything. But the real secret of power is focusing on God. Huwag mong tignan yung hindi mo kayang gawin. Ang tignan mo yung pwedeng gawin ng isang Almighty God na walang imposible sa Kanya. Imposible sa aking maging mabuting ama kasi wala akong example ng ama. Imposible sa aking matutong mag-alaga because I don't know how it is to be loved by a father. But I thank God there is a God, there is a church, there is a pastor, there is a word of God na nagturo sa akin how to get power from God. The more you focus on God, the more power you're going to have in your life. You know why? Because God is the source of all power. And God has the power. He has all the power that you need. Siya lang. Hindi tao, hindi nanay mo, hindi tatay mo, hindi boss mo. Panginoon lang. Just look around the nature. His power is evidence everywhere you look. Tama? Mamamangha ka, paano nagawa ng Diyos yun? Paano nangyari ito? Kanya nga dapat makita mo yung sinabi ng Luke 1:37, sapagkat walang imposible sa Diyos. Walang salitang mula sa Diyos na hindi may kapangyarihan. Nothing is impossible with God. Ang tanong, meron ka bang faith? Okay? Now, mga nanay, will you give 1,000 pesos to your son and your daughter kung hindi niya kayang i-manage yan? Right? Bibigyan mo siya ng 10,000? You see? Nung Friday, sabi ko kay Victor, papunta ako kay Pastor Fajardo. Pagkatapos ng meeting, meron lang kinausap, tapos umalis na ako. Pagpunta namin, sabi ko, tara, bili tayo rito ng pagkain. Parada ka lang dyan. Umorder ako ng pad thai, satay, mango with sticky rice. Tapos ano ba yung soup nila? Yung basta Thai food naman. Do you know, ha? Tom yum.
tom yum. In order ko, pagpunta namin doon, sabi ko, Tay, sabi niya, tagal mo. Pinaluto ko pa ho kasi, kanya, kasi gusto ko masarap sa inyo. Pag uwi ko, sabi ko sa niya, Tay, may nagbigay sa akin ng $100 eh. Sa'yo na lang. Dumating si Maki. Maki yun? Si Maki yun, ano? Maki. Yung bayaw ni, sinto? Ni James. Tay, salamat ha. Sabi ko, no. Nakabalik ka na? Opo. Sabi ko, isa na lang din nakakasakay. Sabi ko, sige, salamat ha. Sabi ko, may pupuntahan to. Kanino? Basta, binigay ko kay pastor. Alam mo kagabi, may kumamay sa akin. Okay? Tapos pagkamay sa akin, binigyan ako ng isang bag na ganito. Sabi ko, pambihira. Tapos, sabi niya, sabi ko kay Ellen Ma, may inabot. Binigay ko. Sabi ko sa kanya, inabot sa iyo yan, mamaya daw pupunta siya. Tipunta sa iyo, titignan ka niya. Kasi, mas malaki sa binigay ko. Ang tanong ko ito, why did God allow her to give that to me? Because I gave God reason. The Lord will not bless us if we have only a desire. We need to move beyond what we are. You see, nothing is impossible with God. Okay? He got more power kesa sa iniisip mo. And power is available sa atin. We need just to focus at sundin natin yung alituntunin. Pag inalis mo ang paningin mo sa problema, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kanya nga sabi ulit ng verse 30, kahit ang mga bata manlalata, mapapagod, mabubuwal, ngunit ang mga nag-iintay sa Diyos. God has all the power that you need, and we need to get it by waiting. Ano sabi ng verse number 30? Wait. The more focus you're on God, the more you plug into His power. Hindi ka magmamadali. Hindi mo igigit yung gusto mo. Listen, God is not a genie that will say, your wish is my command. No. He's not a vending machine. Naglagay ka ng 100 pesos, pipindutin mo, lalabas. No. He is testing our character. Tinitignan niya, pwede pa tayong pagtiwalaan. You see? If you spend a lot of time focusing on God, you're going to have a lot of power in your life. If you spend little time, kaunting oras lang, ang tinigugol mo sa Diyos, little lang ang power. And if you don't spend time focusing on God, you have no power. Kapoy yan, kapoy. Mapapagod ka. There's a word simply focusing on God in the Bible. And that word is worship. Say worship. Worship is simply focusing on God. Okay? Sa bahay, you worship. Bago ka matulog, pray. Kaninang umaga, pagising ko, I focus on God. Sabi ko, Lord, salamat ha. Nagising pa ako. And I thank God, I do a lot of this. I focus on God. And then I said, Lord, ito. Bumabiyahe na kami. Sabi ko, Lord, tulungan mo po kami. Makarating kami, ito. Nagkamali pa. Sabi niya, pasan tayo? Sabi ko, balik ka, tingnan natin dito. Ayun yung kamangyan, dito natin tignan. You see? Worship. Nung nagligo ka kaninang umaga, bahagi ng worship yun. Nung sinuot mo yung damit mo, bahagi ng worship yun. Nung nag-travel ka, bahagi ng worship yun. Kanya pagka mag-worship ka, you focus on God. Lord, I'm gonna focus on what you can do. Kasi pwede mong makita yung kakaulangan, yung kaguluhan, yung kabigatan. You see? Sol, nakakatulog ka pa? Hindi mo pa nakakarga yung si Elion? Tama? Tapos may gera. Am I right? Tabi ng bahay nila yung US base. Okay? That's disturbing. Are you with me? So, saan ka magpo-focus ngayon? Sa gera o sa Diyos? Right? Ano nakikita mo?
Some people think that worship is a ritual. It's not. Some people think that worship is a regimen, rules, regulation. It's not. Some people think that worship is ceremony. No, it's not. Hindi ito yung listahan ng mga bagay na dapat gawin at mga bagay na hindi dapat gawin. Worship is simply focusing on God. Ima-magnify mo yung pwedeng gawin ng Diyos. You can worship yourself in your backyard. You can worship yourself kasama mo yung isang tao. You can worship in a loud crowd like this. It does not matter. Basta ang focus mo nasa Panginoon, you can worship. Whenever you're worshiping on God, focusing on God, yun ang sikreto. Ang tanong ko, saan ka nakatuon? Ang nakikita mo ba yung wala ng laman na wallet? Ang nakikita mo ba yung nadidiplit ng fund sa bangko? Ang nakikita mo ba yung kawalan ng trabaho? Come on! Now, how do we worship? Ano sabi ng Psalm 46:10? Kayo'y magsitigil, sabi ng Psalm 46:10, be still. Be still. Huwag mangamba. Know that I am God. Exalt me among the heathen. Sa problema bang kinakaharap mo, sa bigat ba ng hinaharap mo, nakikita ang Diyos sa iyo? You see? We need to be quiet on ourselves. We need to drop the distraction. We need to center sa Panginoon at yung greatness niya, yung kanyang pag-ibig at what He wants to do in your life, His plan and His purpose. Kasi kung yun niyang tinatawag na pinakamalaking problema mo, yung pumunta sa langit, yung patawarin sa iyong kasalanan, sinold niya, yung pang-araw-araw. Ano sabi ng Psalm 8:32? Okay? Hindi nga ipinagkait ng Panginoon yung kanyang bugtong na anak at ibinigay para maligtas tayo. How can He not give you all things to enjoy? You see? Do you worship? Oh. Pastor, ikaw ba nangamba? Natural, tao lang. Pero I focus on God. Ngayon, pag tinitignan ko yung decision ko from 1983 up to now, and I thank God. Sabi ko, Lord, salamat ha. Pinili kong sambahin ka. Pinili kong makita ka. Pinili kong itaas ka. Higit sa pinagdadaanan ko. Higit sa trato sa akin. Higit sa wala ako. I look at what you are and what you can do. You see? Alam mo, the more you worship God, the more you'll be still, kalmado ka, the more you know that God is God, at you are going to find yourself restored. You're going to find yourself renewed, refreshed, daily basis. Kaya pag may nagtatanong sa akin, ang dami mong activity. Yeah. You see? Kanina sabi ko, done tayo World Trade. Papakita tayo. Pagdating namin doon, pastor, ito. Picture dito. Sabi ko, sige. Sabi ko, kuya, ito lang ha. Pagkita ko kay Ruben, pray kami. Sabi ko, doon kay Rene Taguban, sabi ko, Puk, pambira ka. Napapunta mo rito si Yen? Yes, nagulat niya ako pumunta eh. Yun yung presidente ng Harley Owners Group. Kasi si Rene, pareho kaming naka-Harley, member siya sa Taguig. Sabi ko, tara. Sabi ko, nag-post ka ako si press. Ganun ba? Tingnan mo yung post niya. Nandito siya sa lighthouse, ganun pa kahapon. Sabi ko, pambira. Sabi ko, itip mo na si Jordan na may pagkagawa ako. Opo, sige po. Inantod kami, kwentuhan, ganito. Sabi ko, sige, ayusin natin. Let's see. Pagdating ko rito, palit ng damit, punta ko rito, tanong ko, di ka ba napapagod? Di ka ba nagsasawa? Paano ko mapapagod? They that wait upon the Lord shall renew their strength. Isang magandang senyales na kapag kapoy ka na, pagod ka ng umunawa, pagod ka ng magpatawad, pagod ka ng makisama, you're not focusing on God, you're focusing on what people did to you. You see?
Kahapon, paglabas namin, may meeting kami. Meeting muna ng mga staff, may meeting kami sa isang magulang, may meeting, paglabas ko, may nakita ako dyan. Sabi ko, oh, ginagawa mo dito? Dumaan po ko eh. Okay ka lang? Opo, ito na po yung bunso ko, pastor. Ba't mas pogi sa'yo ito? Oh. Sabi ko, oh, andito ka pala, misis. Opo. Siyempre po, sabi ko, ako wala akong problema na makita kayo dito. Ang problema ko, pag nakita lang, pumunta kayo dito, anong trato sa inyo? Wala akong problema, ha? Basta gusto ko lang makita na wag kang, kasi tumuntong ka dito. But you're free. Pero tatandaan mo, ha? We did not invite you to come. We did not invite you to come here. You were the one who came here, right? Opo, wala po yun. Ba't hindi pa ikaw yung magpastor doon? Hindi po kasi po, teacher po ako eh. Okay. Basta, I'm happy that you're continuing in faith, ha? Tanong ko sa iyo, pag nakita mo yung taong nang iwan sa iyo, yung taong ipinagpalit ka sa iba, will you be nice? Will you shake their hands and say, I'm happy to see you, ha? God sees the heart. Thank you, boss, ha? Bigla may tumawag sa phone niya. Kinuha ko yung phone niya. Yes, ano to? Bakit? Hindi, pastor, kausap ko lang sana si Lito. Hindi, telepono ko tinawag mo eh. Number ko to eh. Hindi po, pastor, hindi po. Alam ko po, tinignan ko po. Sige na, mag-usap na kayo. Will you still be nice to people? Na iniwan ka sa ere? Na pinagpalit ka? Where do you get the power? God. You're pretty fatigued. Kahit nag-makeup ka, panaag sa mukha mo, frustrated ka by the different things you're facing. You're a little bit overwhelmed. You feel like yung problema, yung pressure, yung stress right now sa buhay mo is pretty at a high level at lalo pang lumalala. Can I invite you to pause, to step back, and be still and think about God? Ilang pagsubok na ba ang ating naranasan? Iba't iba ang kulay, iba't iba ang hugis. Bakit ngayon nakatayo ka pa rin? Because of God. Huwag mong alisin yung God factor. Ang tawag dyan, worship. At pag ginagawa mo yan, nakafocus ka, the power that is available to you sa magitan ni Kristo, darating sa iyo yan. Why? Kasi hindi ka nataranta. You don't need awa ng tao. Pag may problema ka, don't put it to Facebook. Feeling annoyed, feeling sorry, wala tumiti akin na. Meron Diyos na nakakapakinig sa iyo. Yun na sumbungan mo, Panginoon. Anong sabi ng Psalm 50? Verse number 12, tingnan mo. Psalm 50, verse number 12. Tingnan mo, ha? Kung ako'y nagugutom, sasabihin ko ba sa iyo yan? Ang buong mundo'y sa akin at ang kabuuan nito. Ano sabi ng verse 13? Kakainin ko ba yung bulalo at iinumin ko ba yung sabaw ng dugo ng kambing? Verse number 14. Ano sabi niya? I-offer mo, pasasalamat mo sa Diyos. Meaning, focus ka sa akin, yung pinangako mo, tuparin mo. Ano sabi sa verse 15? At pag may problema, ano sabi niya? I'm just one call away. And I'm here to save your day. In the day of trouble, call me. In the day of trouble, I will deliver you. You shall glorify me. Verse number 16, ano sabi? Ngunit sa iyo,
Sino yung sa'yo? Yung wicked. Sino yan? Yung walang pakialam sa Word of God. Anong karapatan mong ipaalala sa akin ang mga pangako ko? Okay? Verse 17, hindi mo nga gustong tinuturuan ka. You hate instruction at yung salita ko, tinatapon mo sa likod ko. Anong tawag niyan? Pag may problema ka at hindi ka submissive sa Word of God, alam mo sabi ng Diyos sa akin, sa'yo, call me maybe. Pero kapag ka ikaw obedient ka sa Diyos, I'm just one call away. Okay? I invite you. The same power who raised Jesus from the dead is the same power that rolled the stone from the tomb ni Lazarus, is the same power that is available to you. Kung kayang buhayin ng Diyos ang patay na Jesus, patay na Lazarus, kanyang buhayin yung patay na finances mo, yung patay na pag-asa, yung patay na bahagi ng katawan mo kasi nagkasakit ka. He can raise that kasi it's available. Ito yung sinabi ng Ephesians 1. Okay? Verse number 15. Tingnan mo sabi ng Ephesians 1:15 onwards. Anong nakalagay doon? Tingnan mo ha. At narinig ko ang pananampalataya mo sa Panginoon at ang pag-ibig mo sa mga mananampalataya. Verse number 16. Ano sabi niya? Huwag kang tumigil magbigay ng pasala. Hindi ako tumitigil magbigay. At lagi ko ipinagpipray. Verse number 17. Ano sabi? At ang Diyos ng ating Panginoon na nagbigay sa atin ng Espiritu ng karunungan at pagpapahayag. Verse number 18. Ano sabi? Na ang ayong mga mata ay maliwanagan para maintindihan mo yung pag-asang meron ka. Ano yan? At yung kayamanan ng glory ng na pamana sa iyo. Ano yan? Verse number 19. Na kung papanong ang dakilang kapangyarihan na sa atin ay papunta. Anong kailangan? Naniniwala. The working, the mighty power. Anong sabi ng verse 20? Okay? Na ipinakita niya kay Kristo na binuhay niya mula sa mga patay at pinaupo niya sa kanang luklukan. What does it mean? Kung paanong binuhay ng Ama si Kristo sa mga patay, kaya niyang buhayin yung lahat ng tila imposible sa buhay mo. Ano lang kailangan? Focus. Lord, parang wala nang pagbabago tong anak ko. Parang wala nang pagbabago tong asawa ko. Parang wala nang pagbabago tong finances ko. Pero kaya mong buhayin to. You see? And I'll tell you, hindi mo kayang harapin magmula ngayong March 1 hanggang December 2026. You don't have power to live on. Alam mo kung bakit? Ang minamagnify mo yung mali. Ang minamagnify mo yung pagkukulang. Ang minamagnify mo yung pwede mong gawin. Hindi mo nakita yung pwedeng gagawin ng Diyos. You see? That is your first and foremost greatest need. Okay? The power to live on. But we need more than that. Okay? Pangalawa, you need people to live with. I always say this. The books that you read and the people you hang out with will determine kung nasan ka 5, 10, 15, 20 years from now. Yun bang sinasamahan mo, mahal ang Diyos, mahal ang ministry, mahal ang gawain, mahal ang pastor? Kung hindi, problema yan, boy. Okay? Hahataking kanyang palayo. Okay? Kanya ako, I know, may boundary ako, hindi kita kaaway, but I will not be so close to you. Pag may ministry kang iniwan mo, bakit? I stayed here. You see? I choose. And I learned to put my boundary. I'm not fighting anybody, but I know whom to hang out with. Ano sabi ng Genesis 2:18? At sinabi ng Panginoon sa kanya, hindi mabuti sa tao ang nag-iisa. Gagawan ko siya ng katuwang. Ang tawag dyan, fellowship. Kailangan lang, sino ang ka-fellowship mo?
That's why I always say, you need to have a model that will inspire you. Who inspire you to pray? Who inspire you to read the word? Who inspire you to win soul? Who inspire you to talk? Who inspire you as a mom, as a father, as a sister, as a brother, who inspire you? Sino nag-i-inspire sa'yo? You need a person that you will look up to. You need a mentor that will coach you. Alisin mo si Rafa Nadal kay Alex Ayala. Back then, Filipinos are not known to become good in tennis until Alex Ayala came. Ngayon, ranked number 31 siya. The highest. Bakit? Na-inspire siya eh. May nag-mentor sa kanya eh. Listen, yung tinotropa mo dapat will bring out the best in you. Yung bang tinotropa mo, yung binabarkada mo, is bringing the best in you o nilalayo ko sa Panginoon? Nilalayo ko sa Word of God. Kagabi sinabi ni Brother Sopio, tsaka ni Didit Pastor, si Jaime. Si Jaime, nangyari kay Jaime. Pinuntahan namin yon. Yun yung kinuwento ko sa inyo na kaibigan ni Brother Sopio doon sa Italia, sa Roma, na sinabing ganon, Pastor, yan kilala ko yan kasama ko yan oo. Pero yung taong yun, si Jaime, ang boss niya, mafia. Tama, Sopio? Yung boss niyang mafia, merong hindi nakasundo. Anong ginawa ng boss niya? Kinata yung tao. Nilagay sa maleta. Ibinyahe ng tren, binabasa sa Switzerland. Okay? Ganong kawalang ya. Okay? Nahuli. Nireid ang bahay. Nung nireid ang bahay, naiwan yung Jaime. Niransak. May nakuha si Jaime na isang maletang pera. Sabi ng mga tropa, uwi na natin yan. Gawin natin yan, pambiran, dami yan. Sabi niya, paano ko iuwi ito? You see? Di mahaharang ako dito, hindi akin to. Sa boss ko to. Iningatan ng Jaime yung kanyang maleta ng boss niya. Magaling yung boss, mayaman. Nakalabas. Nung paglabas, sabi nung Jaime, Boss, ito po yung isang maletang nyo. Bakit mo ginawa? Hindi naman ho akin yan Binigay. Ano mo ginawa nung mafia? Binigyan siya ng lugar sa Roma, Italia. Tama? Ang laki ng lugar. Sabi niya sa akin, Pastor, pag nandito ka sa Roma, dito ka matutulog. Nawin namin sa Panginoon. Andun pa si Evelyn. Sabi ni Evelyn, naku, sinasabi ko nga dito kay Bernadette. Galit na galit ka. Ba't ganito? Ikaw ang pinakasalan ni Sopio. Haba ng buhok ni Bernadette, ni Didit sabi ko, naintindihan ko na po. You see? Namatay. Kahapon. Sabi ko, Sopio, Didit, hindi ba maganda na bago siya namatay? Na-witnessan natin. Na-witnessan namin. Pati si Evelyn. Pati yung nandun kami sa Venice. Okay? Na hindi kami nakasakay ng gondola kasi winitnessan namin yung dalawang mag-asawa. Ayun Dahil sabi ni Pastor Benny, kailangan kita rito. June 13, speaker ka. Sabi ko, kararating ko lang po ng Italia. Konting kembot, ito na po yung Austria. Makikita mo na yung a deer, a female deer. Konting kembot, makikita mo na yung London Bridge is falling down. Speaker kita. Sabi ko, kawawa naman yung naglibre sa akin. So, umuwi kami ng 10. June 1 kami umalis, June 10 umuwi na kami. Okay? Naiwan sila. You see? Pero hindi ko sinayang. Bakit? Nag-soul winning kami. Maaaring hindi ako nakasakay ng gondola. Maaaring hindi ko napuntahan yung Austria. Hindi ko nakita yung Germany. Hindi ko nakita yung London Bridge is falling down. Hindi ko nakita si Big Ben. Wala akong nakita. Pero may naakay kaming kaluluwa. Okay? I make memories.
At ang pinakamaganda doon, napuntahan namin yung Mamertine Prison kung saan ikinulong si Paul. Nakita namin kung saan sinulat yung mga prison official. Sabi ko, Lord, salamat po. At dinala na ako doon sa tinatawag na kung saan pinugutan ng ulo si Paul. Hindi ikaw, ha? Si Apostle Paul. Okay? Na tumalbog pa daw kanya ginawang parang at pinuntahan namin yung catacomb at yung tinatawag na kung saan pinuputol ang ulo ng mga Kristiyano sa utos ni Nero sa mga gladiator. Sabi ko, thank you. At habang nandun kami, hi, Pilipino ka? Opo. Sabi ko, I tell this to you, nagsusulwini kami. Bakit? Memories. May problema ka na? Wala ka pang inakay? Ang tanong ko sa iyo, yung bang barkada mo nagso-soul winning? Yung bang tropa mo may pag-ibig sa kaluluwa? Yung bang binabarkada mo may bungang nananatili? Kasi kung hindi, parehas lang kayo. Maghahatakan kayo. Kanya kung ako sa iyo, barkadahin mo yung may pag-ibig sa kaluluwa, yung nagbibitbit ng kaluluwa, yung nag-aalaga, yung alam mo na hindi siya titigil nang wala siyang bunga. Ang tawag dyan, fellowship. You were made for fellowship. You were made for relationship. Ang tanong lang sino babarkadahin mo? You see? Kanya nga, di ba, sabi ko sa inyo, 2004, pumunta rito si Pastor Benny. Sabi niya, Joey, ikaw na hawak na operation ko. Ay, hindi ho. Bakit? Wala akong nakitang kagaya mo Sabi ko, baka magalit ang mga tao nyo. No, I trust you. So what we do? Nagpunta kami sa Mindanao, tinuro natin to, at we produce a lot of people. We need power of God in your life. But we need people around you to support you, to encourage you, to fellowship with. Tanong ko sa iyo, yung bang barkada mo supports you, palapit sa Diyos o palayo? Palapit sa ministry o palayo? Palapit sa pag-ibig sa kaluluwa o palayo? You see? Yung bang tropa mo is supporting you to make a bridge to connect two people or to teaching you to put a wall to separate you from other people? You see? We need people to support us. We need people to encourage. We need people to fellowship with. Do you have friends that will correct you if you're wrong? Do you have friends that will say, mali ang attitude na yan. Hindi tama yan. Mapapahamak tayo dyan. You see? I have friends that will correct me if I'm wrong. I have friends that will say, that's wrong. When I was down and out, sabi ko, hi Dave, I'm here at Chicago. Yeah, I saw your picture. I'm in a mess. I need help. What kind of help do you need? I need somebody that will correct me. I have a bad attitude. When I go back, I'm going to fight. I have a bitter attitude. Wait, give me 5 minutes and call back to you. Then after that, sabi niya, okay, anyway, I'm having my haircut here. Okay? After 5 minutes, he called up and said, Joey, I want you to call these people. That's called for pastors. That's Ron Cook. I know him. He will be assisting you. He'll be teaching you. But Dave, that's $10,000. Yeah, it's already paid. Who paid? The people who believes in you. The people who work with you when you were, you're still in Operation Go. What's that $10,000? Okay, you and Ellen will go there. Somebody will fetch you. Then we attended. The rest is history. That was July 12, 2014. He taught me everything I have, to erase everything. And in fact, I still have here what He gave me, my identity in Christ. Because of Christ's redemption, I am a new creation of great worth. I am deeply loved, completely forgiven, fully pleasing, totally accepted by God, and absolute complete in Christ. July 14, 2014, the best spiritual journey I have, the best ever celebration I have, only God and Ellen and rebuke.
Sabi ko, Dave, thank you. How much money do you have? I'm okay. What are you eating at the Serenity Room? Just what we can. Okay, some of my stuff will bring you to a convenience store and buy everything you want. No, we're okay. No. They told us you're not cooking anything. We don't have budget. Meron ka bang kaibigan na itatama ka? Meron ka bang kaibigan na gagasto sa iyo para maiayos ka? Then all of a sudden, tumawag si Pastor Benny. Tumawag si Pastor Fardo. Bumalik ka na rito. I'm not okay. Sisipain ko lang ang mga mukha ng mga yan. Mga away lang ho ako. Magmumura lang po ako. I am not okay. I have to die. I have to die to myself. I learned. Because somebody corrected me. Kanya pagbalik ko, I'm not responding. I'm not saying anything. I look in the eyes and said, I'm sorry. I messed up. Hindi na ako mangangatwiran. Hindi ako ikaw kasi. No. Hinarap ko yun. And some of you were at the meeting. You see? I was humiliated and everything. Fine with me. Bakit? Mali ako eh. Pag mali ka, mali. Pag tama ka, magpakumbaba. Pag mali ka, magpakumbaba. Hindi porket tama ka, tapos ang attitude mo, tama ka ha, tama ka. Okay? Ikaw ang tama, ikaw ang ginawang mali, tama? Tapos ang attitude mo, yung sinasabi ng Proverbs 6, tingnan mo, Proverbs chapter 6, okay? Proverbs chapter 6. Tingnan mo, sabi ng Word of God ha, mula sa tinatawag na verse number 16. Ano na bagay ang kinamuwi ng Panginoon? 7 ang karumaldumal. Verse number 17. Ano yan? Proud look. Kapal na mukha nito, nagsimba pa. Samantalang walang yan naman siya. Lying tongue. Okay? Kamay na bumubuo para mag-shed ng innocent blood. Verse number 18. Tama ka ha? Tapos ang puso mo, kumakata ng masamang akala. Dito dadaan yan, upakan natin yan. Ano pa? At paa na matulin gumawa ng mali. Okay? Tama ka. Pero pag ito ginawa mo, tapos ka. Verse number 19. False witness that speaketh lies. At ito pinakamatindi. Nagtatanim ka ng pagkakabahabahagi sa gawain. Pag nakita ka sumama dyan, hindi na kita friend. Ito yung pinag-usapan namin nung Monday ni Pastor Benny. Kinabukasan, pinost niya. Sabi ko, alam mo, ang ganda ng usapan natin. Tapos yun, hindi na, tama ka eh. Sabi ko, okay, it will be good. I ask you, do you have friends that will still believe in you? That will see your capacity? That will correct you? Imagine nung nilikha ng Diyos ang paraiso at nilagay si Adam, walang problema, perfect environment, no problem, no pressure, no pain. And yet when God looked at Adam, He saw one thing. It's not good to be alone. Pero hindi rin maganda na may katropa ka, nilalayo ka sa Panginoon. Sinusulsulan yung galit at sama ng loob mo. At mas tuwan-tuwa siya pag nagpupuyos ka sa galit at lalong hindi natatapos yung problema. God will not bless if you sow discord. You see? There is something terribly wrong. Sabi ng Panginoon, God said it is not good for a man to be alone. It is not God's will for you to be lonely. It is not good for you to be alone naturally again. Pag tinignan mo yung, there's a little time from now,
A little, you see, I promised myself to kill myself. Alone again, naturally. Pag tinignan mo yung lyrics nun, suicidal yun eh. Okay? You need people. Eh, pastor, ang gaspang ng ugali niyan eh. Titignan mo siyang sandpaper para yung rough edges mo matanggal. Bakit? May rough edges ka rin eh. Oh. It is not God's will for you to be lonely. You were made for a relationship. I don't care if you ever get married or not. I don't care if you're young and old, Christian or not Christian. You were made for people. And God says you need people to live with, not just power to live on. Alam mo kung bakit marami ang nagpapatiwakal? The Department of Health, Mental Health, nagkaroon ng tinatawag na related study sa California. Na-discover nila, the more you isolate yourself from people, whether it's acquaintance, no close friends, you have no intimate relationship with other believers or other people, you are 3 times more likely to die at an early death. You are 4 times more likely to suffer emotional burnout. You are 5 times more likely to be clinically depressed. And you're 10 times more likely to be hospitalized for emotional and mental disorder. I don't react anymore. Kanya nung kahapon, kagabi, nung nagdadrive kami, nakita ko yung mga bata na nagdadrive, nagbibisikleta, sumemplang, tug. Pili mo ba ako? Sabi ko, hi. O, kamusta? Huwag niyo muna itayo. Iyaan mo muna yung bata dyan. Mapit yung kagawad. Kwento niyo nangyari. Hindi po, sumemplang po siya. Hindi po siya binangga. Bumaba lang ako para tignan yung bata kung kamusta siya. Tinignan ko lang. At hindi ako pwede magtuloy dahil andyan ng apo ko. Okay? Kung si JB siya, tutulinan ko. Okay? Titignan ko kung talagang matapang. Di ba? Tsaka ako pepreno eh. Hindi pwede. Ando si Bron eh. Okay? Sabi ko, hindi yun. Okay ka na? Opo. Pasensya na po kayo, pastor ha. Si pastor pala to eh. Si pastor yan sa Pasay, sa Baptist. Okay. Sabi ko, okay na ha, tuloy na kami. Pero sinigurado ko pa rin, Edgar, puntahan mo. Baka mayroong pinag-uusapan. Kasi baka pumunta rin eh. Sabi ko, Lord, salamat po. I ask you, in the event na mayroong emergency, kalmado ka ba? Sino pwede mong tawagan? You were made for relationships. You see, kanya kahapon pagkatapos ng dinner, sabi ni Jack, Dad, sa amin daw sasakay si Jack tsaka si Nida. Paano kayo magkakasya doon? Nandiyan pa si Yvonne. No. Doon lang sa van, kina Ruby, malaki naman doon. Yung lugar. Sabi ni Jack, no, I want to stay here. Okay. Inayos namin. Sabi ko, sige, Yvonne, doon ka na lang. Kay Jeff, tapos iatid na lang kayo kung saan kayo pupunta. Tapos dito, bakit? Hindi mo pwedeng paghiwalayin si Ebet at saka si Nida. Bakit? Kasi dapat si Ebet yun eh. Ayaw ni Ebet, no? I'll stay single the rest of my life. And she's happy to see Nida, to be with Jack. You see? Si Ebet ang una nakilala ni Jack. But Ebet is happy to see her friend have a partner. Ebet, okay ka lang? Yeah. Okay, fine. Humabol pa. Nag-taxi pa sila para pumunta doon. Nag-usap-usap. Ikaw. Kumag to, ito yung kumuha nung dapat syota ko eh. Dapat kami. Tapos, no, Ebet is different.
humabol pa, nag-fellowship pa, tabi-tabi pa sila doon. Sabi ko, okay lang? Yeah, we're okay. Good. She's happy. Sabi ko, okay, Nida, hoy, magkasiedad tayo, para tayo 64, matanda ka lang sa akin, ng June, July ako ha. Opo, ilagaan mo yan, no? Kailangan ko na ng tulong sa iyo. Opo, papadala po ako ng 100,000. Good. Kailangan ko. You see? Ayusin natin yan, ha? Opo, Pastor. We're supposed to help each other. Sino tinutulungan mo labas sa family mo? Natural, tumulong ka sa family. Tama? Labas sa family mo, sino pa nakikinabang sa iyo? Kanya may church. Okay? Kanya kayong mga nag-aral sa GTBA. Okay? I want you to devote your time, to dedicate your time, that once a week you will come to GTBA and ask, how can I help? What can I help? How can I be a help? Maglalaan ka. Kayong mga nagtatrabaho, gamitin mo yung oras mo sa trabaho, mag-serve ka, magtrabaho ka. But I want to challenge you, magkaroon ka ng oras to serve in the ministry. Pastor, magbabantay ako dito. Pastor, ito gagawin ko. Pastor, ito ayusin ko. Kagabi dumating si Jericho. Sabi ko, saan galing Jericho? Naglinis po ng CR. That's good. Why? Ministry. Why? Fellowship. You see? Tanungin mo, Ma'am, hindi ako makikialam sa procedure, sa supervisor at monitor, but I would like to help. I would like to give time every week to be a blessing sa GTBA. Bakit? Diyan ako galing eh. I want to be a blessing. Kung galing naman kayo sa ACE curriculum, okay? O di tumulong ka, kausap kita. Di ba? Galing ka sa isang Christian school, tama? O, di pumunta ka rito, tumulong ka. Banggitin ko na pangalan mo, Rachel. Asan ang tita mo? Sabi ko, alam mo, pupunta rito. Hindi pa pupunta. Nawin yun ni Ferry. Thursday night. Okay? Pagkatapos, mawin ni Terry si Tess Ranera, pumunta rito yon, nagpapabaptize. Okay? Yung tita mo. Sabi ko, magpalit ka ng damit. Hindi po! Kung ano suot ko, yun ang gagamitin ko. Binaptize ko kung ano suot niya. Tama, Ferry? At nung binaptize ko yon, nakapantalon yun, naka-t-shirt, nilubog ko. Diyan. Pag lubog, umuwi, basang-basa. Binigyan na lang ng t-shirt. Okay ka lang? Opo. Yun yung tita mo. Okay? Yun ang unang na-save sa family niyo, right? Okay muna. Sabay-sabay kayo. See? Just Guerrera nga. Tapos ito, pa sila, ngayon magkakasama sila, sabi ko, see? Ngayon pupunta daw dito, dadalaw. You see? And I thank God for that. Imagine na, soul winning sa kalye. Are you with me? Tapos sabi niya, magpapabaptize po ako. Binaptize ko gabi. Tapos kung ano suot niya, yun ang baptism. Paano ka uwi? Kung ano ho suot ko, yun ang iuwi ko. Siguro nagtaka yung kusino nakatira sa bahay, ba't basang-basa? Ayun me! I ask you, will you help? You see? Will you devote your time? Will you dedicate some of your time? Tutulong ka rito, magbabantay ka, tutulong ka. Anong pwede kong gawin? Are you following me? Why? Mag-tights ka rin sa oras mo. Kung nagtatights ka sa pera mo, mag-tights ka rin sa oras mo. Tumulong ka. You see? Sa tingin nyo ba itong mga to, maganda ba tignan to? Maganda ba? Alam mo ba yung mga nagpupunta rito, Friday pa lang, nasa Dangwa na? Madaling araw? Pupunta. May mga pamilya yan. Sumama ka. Habang bumibili ng mga bulaklak, mag-fellowship kayo. Di ba? Pagka nagkamali, turo mo na lang. Ano yan? Bubo ka. Huwag mo nang masintuhal. Turo mo na lang. Huwag na. Ano yan? Bubo ka.
Di ba? Bulaklak. Kasi insyute, bobo ka kasi. Di ba? Turo mo na lang yan. Tumulong ka. Kasi, hanapin mo kung anong pwede mong gawin. Makipag-fellowship ka. Ayusin mo to. Bakit? We're supposed to have people that you can depend on. We need to have close friends. That is what we call fellowship. Pero yung babarkadahin mo, yung ilalapit ka sa Panginoon, matututo kang magmahal, matututo kang mag-serve, matututo kang magpakumba. Kasi kung halimbawa, hindi niya maalam ministry, may iniwan ng ministry yan, nagmumuro sa pastor yan, or whatever, magiging ganun ka. Ano sabi ng Ecclesiastes 4:9? Dalawa ay mainam kaysa sa isa. Sapagkat meron silang magandang reward sa kanilang pagtatrabaho. Verse number 10, kasi pag ang isa'y lumagpak, may tutulong itayo. Kawawa yung isa pag siya'y bumagsak. Sinong tutulong sa kanya? We need power to live on. We need people to live with. Fortunately, God designed a custom-made support network just for you. You know what is that? Church. Say church. Church is not something you go to. The church is not an event to attend to. The church is a family that God meant for you to be connected, to be a part of it. You see? Pag nasa church ka, isa lang ang sikat, si Kristo. We obey no one but the Lord. We follow nothing but the Word of God. And we lift the name. Hindi yung, you see? No. I work at the background. Ito, titignan natin, ayusin natin to. You see? He wants you to have a relationship, connection sa fellowship, sa body, which is a church. Okay? Meron isang babae, sumulat sa pastor niya, Dear Pastor, I have carried the pain of physical abuse on silence for many years. Ginugulpi po ako pero tahimik lang ako. A year after a devastating loss, I moved here to our place. I am disconnected from everything. Masyado ho akong malungkot and I cried solid for many days and for weeks. Finally, I decided to attend your church. From the moment I stepped in, I felt I belong here. I gave my heart to the Lord. I followed the Lord in baptism. To shorten my story, Christ became real to me. I became a member of the church. Now I'm serving in a ministry that is very fulfilling to me. I love being a part here. Tanong ko sa iyo, pag ikaw ang nakausap ng isang taong may pain, na may pinagdadaanan, will they love the church? Will they love to serve? Will they love to worship? Pag ikaw ang nakausap, will they come here? Pag ikaw ang nakausap. I duplicate who I am. Kanya ingat na ingat ako. You see? I'm careful. And I thank God na everywhere I go, may mga taong lalapit, Pastor, salamat po. Bakit? Natutunan namin. Katulad kayo na pagpunta ko sa lighthouse, dyan sa ay pambira, nandito na yung may-ari ng Pasay. Lugo-lugo. Vendor ng Pasay, Diwata Powers Overload. Dyan lang yun, kumain kayo. You see? Pastor, salamat sa kuno. Kuya natin si Pastor R.A. Okay, bagamat nauna ako magpastor sa kanya. But I respect his family. Because 1949, Tatay Ben Abante got saved under the leadership of Pastor Frank Hugi. And in 1953, he surrendered his life to the ministry and became the associate pastor of Frank Hugi, Bob Hughes, and Boyd Lyons. Until 1976, he started the work there in Tatalon. Okay? And from that moment, nakasama ko si tatay Naging speaker namin siya sa family conference. And it is my job to support. You see? Sabi ko, Kuya, I'm happy for you. Then I prayed for him.
Pinag-pray ko siya, sabi niya, thank you. No, no, no. Bakit? Nagpunta siya rito ng missions conference eh. Hindi nga siya speaker, nagpunta eh. Tama? O di I responded in the nice way. Bakit? Humility. Grace. Complimenting. Collaborating. Are you following me? Ang tanong ko sa iyo, pag ikaw ba may katabing bisita, will they fall in love? Will they fall in love? Will they say, I belong here? Pain. How many people are in pain? You see? How many people are having tough times? Do you have time? Gamit ko yung binigay mong panyo. May JCS. Okay? Do you shake hands with other people? Do you ask them, hey, how are you? Are you doing good? Do you check other people? Alam mo, pagkasama kita, pinag-drive mo ako ng Monday, yung telepono ko nauubos. Because I asked them, oh, kamusta service niyo? Ano nangyari? Ito. Good. So how are you? You were able to preach? Opo. Ano, meron ka bang, natataranta ka? Napapahinto po ako, pero ito. Oh, thank you, congratulations. Kahapon, I called up some people in Zamboanga. Because what? Why? I called kuya sa ministry, si Pastor Billy Banson, namatay. Sabi ko, what happened? Nice, what happened, Doc? For 3 weeks, he was not waking up. Why are you not telling me? Kasi, Pastor, sabi ko, then what happened? Suddenly, he did not respond anymore kanina, ito. How's Ate May? How will be the church? Anong gagawin natin dito? Yung anak ng pastor nakakulong. Who will take the church? Tinawagan ko isang tropa, sabi ko, Bok, pakialalayan mo. They need help. Kami na pong bahala, pastor. Please, I'm away. Okay? My schedule will not help me to be there. I ask you, will you make people feel at home kung ikaw makakasama? O mabait ka lang sa mabait sa'yo? When you get busy, the first thing that gets shortchanged in your life, your relationship. You will start scheming or flying or floating back yung relational scheming. Pag hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos, ang unang maapektuhan, relasyon. The first relationship that gets hurt when you get busy is your relationship with God. Sasabi mo, wala na akong panahon mag-pray, magbasa ng Bible, umaten. Wala akong panahon mag-quiet time. God always receive and get shortchanged in first. Then, if the pressure and the stress stays on, you will cut back in your family. You will cut back in the relationship with other Christians. Dadalo ka, wala ka ng ka-fellowship. Wala ka ng close people. Wala na akong panahon sa achievers. Wala na akong panahon sa kingsmen. Wala na akong panahon sa light bearers. Wala na akong panahon para mag-pray. You're too busy. You will cut people out of your life. Nakakalimutan mo, kailangan mo sila. If you don't have meaningful and supportive and accountable relationship, mapapagod ka. The reason why I am still standing, after all the humiliation, after all the pains and the palo and everything, name it, I have people
that supports me. Una kayo. And some of the friends. Ano sabi ng Hebrews 10:25? Huwag niyong pababayaan ang pagkakatipon ninyo. Okay? Hebrews 10:25. Kagaya ng ugali ng iba, kung di mag-aralan kayo at inyong palakasin ang isa't isa. Kasi nakikita mo, malapit na dumating ang Panginoon. Let us not neglect our meeting together. Why? Because you need it. It's not just what you learn or hear. No. It's the relationship that you build in those meetings. Are you building relationship? Lumalaki ba yung dami ng mga tao? You see? Huwag kang maging occasional attender lang sa church. Pag sinabi occasional, it's not priority to you. You're just a kind of person na pupunta pag convenient. Fine, pupunta ako kasi walang schedule eh. We welcome you, pero dapat spiritual seeker ka. You're here to find out who God is and kung tama ba ang Christianity. You see? Huwag mong hayaan na yung pa mo lang nababasa. Tama yan, sa una. Okay? Pero dapat makita mo, you're growing little by little. Some of you are occasional attenders, di ba? But you have to see that God is real in this church. You have to prove totoo ang Diyos. You see? Pag pumupunta ako sa mga fellowship, makikita ko ibang mga pastor, Pastor, salamat ha. Yeah, saan tayo? Matin po ako ng conference nyo. Kaninang umaga, hindi ko alam kung mayroon kayong bisitang kinilala na galing sa ibang bansa. Sabing ganon, Pastor, nirefer ko po yung ate ko, pinsan o what, diyan magsimba. Sabi ko, ito yung, nagpa-picture pa siya dyan, pinakita pa niya, ito yung address, ito. Ba't pinapunta mo rito? Gusto ho namin dyan magsimba. We felt welcome. Sabi ko, thank you. I ask you, March na. There's some things you need to settle in your life na hindi mo na dapat dalhin sa remaining days at months ng 2026. There's some things in that you need to let go now. Deal with it. There's some addiction that you need to let go and deal now. There's some bad habit that you need to drop. Huwag mo nang dalhin pa. Some April, May, June. There's some things that you need to say, Lord, tulungan mo ako. Huwag mo na sabihin, hindi ako ate ng Sunday school. No. Hindi na ako babalik ng Merkulis. Wag. We need to have power. We need to have people that we need to live. You know what the Bible says? You and I were created to have an eternal relationship with God. That's why we're made for that. At dinesign ng Diyos na tayo to live with Him in eternity, but we need to learn to develop relationship dito sa lupa. Bakit? In preparation in heaven. Bakit? Magkapit bahay kayo sa langit. Pero mo sa langit, hindi kayo nagkikibuan. Sabi ni General S.L.A. Marshall, isang army historian, after the extensive interview sa soldiers returning from combat, na-conclude nila that the primary motivation para lumaban sa digmaan is a sense of unity with his immediate combat unit. Kanya pagkatapos ng tour of duty nila, magkakatropa yan. He said that the only thing that keeps the soldier to keep going is this, the near presence or presence of a comrade. Sino ang tropa mo na naglalapit sa Diyos, sa ministry, na natuto kang umibig sa kaluluwa? Pag dumikit ba sa'yo yan, will they fell in love with God? Will they fall and say, Lord, I belong here? Paul did not go to the mission field alone. He has a Barnabas, he has a Silas, he has Aquila and Priscilla, he has a Timothy. He has John Mark with him. Jesus sent soul winners 2 by 2.
Shadrach, Meshach, and Abednego, go with Daniel to prove that threefold cord is not quickly broken. Who is David without Jonathan? Bakit bumigay si David kay Bathsheba? Bakit? Wala na si Jonathan. I ask you, sino tropa mo? Sino humahatak sa iyo? You see? Nilalapit ka ba? O, sinabi ko na nung Miyerkules, John Rapp, yung problema ni Adrian Tapiro. Pastor, gusto na ko po mag-resign. Gusto ko na po mag-full-time. Gusto ko po mag-serve kasama nyo. Sabi ko, boy, ang hirap pumasok sa PNPA. Ang hirap maging SAF at maging pwede yan, mag-akay lang ng kaluluwa. Bakit? Kasi yung tropa na nag-aatakan sila. Kanina, di ba, nagsimba siya? Nag-post na siya ng picture, di ba? Tapos yung mga bisita niya, winitnessan. Ayun, nasan sila? Oriental Mindoro. Si Dave Aquino, ganun din. You see? Ito, pag nandoon to sa Pangasinan, yung lahat ng tao niya dadalo sa isang simbahan. Tuwan-tuwa yung mga pastor. Pastor, nandito si John Rapp. May bisita. Meron po. Good. Kita picture. Sabi ko, pataliit mo. Yung pastor, gano'n na siya. Sabi ko, pira ka to. Kumain ka ng Star Margarine. You see? Dahil soul winner to. Yung mga nawin niya, nag-aakay din ng kaluluwa. At tinawagan ko yung pastor na natin. Sabi ko, hi. Ay, pastor. Ikaw si Dexter, opo. Pastor, member niyo po ito. Yung mga sabi ko, ito lang gusto kong sabihin sa iyo, ha? Yung lahat na mauwi na member ko sa iyo. Not let him grow. Okay? Opo, pastor, salamat po. Minsan pupunta ako dyan, magmamotor ako, magkita tayo. Okay? Sige po, antayin po namin kayo. Yeah. Okay? Basta mag-akay ng kaluluwa. Tanong ko sa iyo, wala pang 1 taon si Adrian Tapiro. Wala pang 2 taon at 3 taon itong si Dave Aquino. Pero kung saan sila maaten, nag-aakay sila ng kaluluwa. Tanong ko sa iyo, pag may napadikit sa iyo, mag-aakay ba ng kaluluwa o maglalayo ng kaluluwa? Pag napadikit sa iyo, maiibig ba nila ang church at sasabihin nila, I belong here? Ano kwento mo? Iniwan mo yung ministry mo. Dati tumutugtog ka, dati kumakanta ka, dati nagsaserve ka, dati! Ngayon, kamusta yung Sunday school mo na kung saan ka kabilang? You see? Find time. Umikot ang buhay ko for 43 years. Church, bahay, aral, trabaho, church. Nawala na yung dati. Church, bahay, tambay, inom, laseng, presinto, barangay, bahay. Nabago yung ikot. And there are times that the people in the church, I don't like them. Kasi hindi sila akma doon sa performance ko, pero hindi ko inaway. Ako nag-adjust. Dahil ang katwiran ko, kung magaling ako, bibit-biting ko sila. Hindi ko sila awayin. I'll help them to become successful. Bakit? You see, dapat mahawahan mo sila eh. Ang tanong ko ito, sino na impluwensyahan mo? That they will say, I felt I belong here. This is my church. This is where I'm gonna grow. This is where I'm gonna use my time, my talent, my treasure. You see? You need people to live with. You need power to live on. Yan na lang muna. Tuloy natin next week. Bigla ka nagising. Tapos na? Tapos na. Kanya gumising ka na. Kanya imulat mo na yung mata mo. Okay? Noong sinabi ko, hanggang dyan na lang yan. Gumanong ka eh.
nakita ko eh. Ha? Nag-inat pa yung isa eh. Okay? Tuloy natin. Mapapagod ka pag wala kang Diyos. Mapapagod ka pag wala kang bibit-bitin at walang bibit-bit sa'yo. 43 years. You see? Why would Pastor Fajardo will always mention me at his pulpit and Pastor Benny will always mention me? Bakit? Naasahan nila ako eh. Kasi sabi ko sa kanya, alam mo ikaw, salbahe ka eh. Ha? Nagpospos ka pa. Dapat ang partner nito, sigo, para dugo. Sabi ko, nangaasar ka eh. Para kang tumira ka ng ano. Alam mo, natural. Just yan eh. Inuso mo, titignan mo. Ngayon, nakita mo kung sino maano. Sabi ko, nga, nakita ko rin yung mga sagutan nyo eh. Di ba? Oh. Sabi ko sa isa, ingat ka lang. Ha? Ingat ka lang. Binanggit ko yung pangalan niya kasi iba yung pangalan niya eh. Prime Rose. Sabi ko, Tagubo, I know you. I'm just helping you. You cannot hide from me. I know who you are. But I'll not fight you. Why? You're not at my level. You're there. I'm here. But I'm here to help you. Tumahimik. Tanong ko sa'yo. Yung bang kaaway mo hanggang ngayon kaaway mo? Okay? Ano sabi ng Panginoon? If a man's way pleases the Lord, even his enemy shall be at peace with him. Okay? Psalm, ano ba yun? Proverbs? Psalm. Hanapin mo ngayon before I stop. Okay? If a man's way pleases the Lord, kahit yung kaaway mo, magiging kasundo mo. Ibig sabihin, pag yung kaaway mo, Proverbs 16:7, pag yung kaaway mo, 20 years ago, kaaway mo pa rin, isa lang ibig sabihin yan, hindi ka kalugod-lugod sa Diyos. You see? I need to please my God. And if I please my God, even people who don't like me will be at peace with me. You see? At nakikita ko yun. Lalapit sa akin, Pastor, thank you. Bakit? Basher mo ako eh. Alam ko. Ba't di mo ako inaaway? Tama ka, mali ako eh. You're right, I'm wrong. I'll not fight you. My goal is to please my God. To ask God, Lord, meron ba akong dapat iwan? Meron ba akong dapat itapon na? Meron ba akong dapat na iayos? Bakit? I only have 10 years to live. To reach 72. Dahil ang sabi nila, 72 lang daw ang Pilipino. Pero mo, 10 taon na lang natitira sa akin, mang-aaway pa ako. Mang-aasar pa ako. Meron pa akong iiwasan. Ha? Enough. No longer me, but God. Power to live on and people to live with. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat, pagpalain mo kami at pangunahan, bigyan mo kami ng tagumpay. Tulungan mo po na mga taong mapapalapit sa amin will say, Lord, I don't have a meaningful, supportive, accountable people. At tulungan mo po that people na pupunta dito will say, I love being a part here. The Lord become real to me. I felt I belong here. Kasi may nakasama ko. Kasi may nakausap ako. Do you have power to live on? Do you have people to live with? I don't know. Pero pag wala ka niyan, kapoy, mamamatay ka, mapapagod ka, mapipikon ka, liliit ang buhay mo. I want you to become strong. Will you come at the altar now? God bless you.
naman na. Si Sachi, at saka si Aya. 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 You're looking at the light. You're looking at the light. Lord, thank you po kay Sebastian at pati kay Lilian. Salamat po po kami. Dito po kay Aya, saka kay Ate Sachi. Thank you rin po kay Obi. Thank you rin po kay Ray, kay Elijah, kay Amara, at kay Bastante, kay Pasha, kay Tito, kay Luma, pa. Tinatama kami, pagpalain po ng pagkasigurad po niya. Give your revelation to strong, be strong. Give her I want you to go to your family and pray. Father, we thank you. Maraming salamat po. Tulungan mo po kami na magkaroon kami ng enough power to live on. Magkaroon din po kami ng people to live with, na kami po yung gagamitin mong instrumento so that people will say, I belong here. I would like to serve. I would like to have a ministry. Tulungan po na magkakaroon kami ng mga bunga na mananatili. Kasi kami po mismo soul winner. Kami po mismo gumagawa ng tama. Samahan mo po kami, pagpalain at pangunahan. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all stand up, please.